Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports, Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Walang problemang mahirap basta marunong ka lang makitakbo sa hamon ng buhay. Siguradong malalagpasan mo ito at makakamit ang tagumpay. Hello mga kabahagi and kawan! Happy Saturday! And welcome to another episode of Sports Minded. I'm Kathy G. Samahan niyo ako na takbuhin ang tagumpay kasama ang ating guest for today. Ayan na, very exciting na naman po ang usapan natin sa araw na ito dahil hindi na bago ang kanyang apelyido sa kanyang mundo na sports na ginagalawan. Pero bago ko siya ipakilala sa inyo, tayo po muna ay napapakinggan sa lahat po ng 1FM at Radyo Pilipino stations nationwide. Also, napapakinggan din tayo sa ating streaming at www.radiopilipino.com, www.1fm.ph. Bisitahin nyo rin po ang ating Facebook at YouTube at Radyo Pilipino and 1FM. You may also visit at 0968898253 para rin akong tumatakbo, no? Ang bilis-bilis ko. Oo, takbuhin na natin dahil eto na ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo ba na ang kauna-unahang Olympic race ay ginanap sa bansang Greece noong 776 BC? Ganun na katagal ha? At ang karera na yon ay may habang 600 feet na iba sa standard race ngayon na 400 feet lang. Yan po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam nyo rin ba na ang Olympic 100-meter race ang dahilan para malaman kung sino ang pinakamabilis sa mundo? Oo, ito lang naman ay napalanunan. Napanalunan. Ayan. Ni Usain Bolt sa 2016 Rio Olympics na may oras lamang na 9.58 seconds. Si Usain din ang unang lalaki na nanalo ng 3 consecutive gold medals sa 100-meter race. Parang nagtang twister ako doon, hindi ako napatakbo. Another one for the books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Alam niyo ba na ang 4x400 meters relay o long relay kung tawagin ay isang athletic track event na nagko-consist ng 4 na runners at tatakbo ng 400 meters o isang lap. Kaya niyo yon? Yan po ang ating One for the Books, mga kabahagit kawan. Kaya kapit lang kayo dahil sa pagbabalik po ng Sports Minded, ipapakilala ko na sa inyo ang ating guest for today. Dito lang yan sa Radyo Pilipino and 1FM. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Eto na po, nagbabalik na ang inyong sports-minded. Ayan, hindi po ito tongue twister, hindi rin po ito exam. Oo, napanalunan. Yun, that's the right word to say it. Ayan, eto na po. Alam nyo ba na ang ating guest for today, nag-set lang naman ng new national record sa 4x400 meters men's relay in the 2023 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Silver medalist in the 2022 Thailand Athletics Open for men's 400 meters. Gold medalist in the 2022 Thailand Athletics Open for men's 4x400 meters relay. National record holder for the men's 4x400 meters relay team. Aba, Asian Athletic Championships ha. National record holder for the mixed 4x400 meters relay team.
Bronze medalist in the 32nd SEA Games for mixed 4x400 meters relay. Gold medalist sa 32nd SEA Games for men's 4x400 men's relay. Meron pa ba tayo ditong idadagdag? Napakarami ng achievement. Puro gintong medalya ang naririnig ko. Eto na, makikwentuhan na tayo. Let's all welcome Michael Miko Prado, ang ating pong professional track and field athlete. Hello, Michael. How are you? Po. Oh, Kayo po, kamusta? okay naman. Okay ba? Oh, so pasensya na, natang twister kami dun sa ano. Okay din ba? Oh, meron pang kulang dito na mga medalyang ginto mo. Parang ang daming gintong medalya. Michael? Actually, yung 2017 po, hindi po siya gold, pero bronze po rin kami sa relay ng SEA Games sa Malaysia. Oh. Bronze din po nung 2019 SEA Games here in Clark po. Wow, to add on dun sa mga nabanggit ko, ayan na, Yes po. napakadaming medalya, nakakatuwa naman, 'di ba? Parang ang sarap maging isang atleta, lalo na kung ganyan na napakadami mong nakukuhang award o yan, napanalunan. Ayun. Michael, how should I call you Michael or ano ba ang Miko. Miko. Ayan, Miko po. Miko, para mas maganda yung usapan natin, Miko. Kwentuhan mo na muna kami. Tell us your story. Sa ka ba lumaki, Miko, and your family? Taga saan ba kayo? Lumaki na po ako, ma'am, sa Marikina. Okay. Pero yung parents po are both from Bicol po. Oh, Oragon. Yes po. Oy, may istasyon tayo sa Bicol, ha? Ayan, DYRL at DWRN Naga. Ayan, Legazpi and Naga. Hello, kamustahin mo muna yung ating mga kabahagit kawan na Bicolano in your dialect. Parunong ka ba? Hindi po. Ay, sad hindi. to say, Dito hindi ka po. na. Kasi sa Marikina na po ako Oo, lumaki. Manila boy ka na, kumbaga. Oo. Yes po. Miko, hindi lang ikaw ang nagmana sa pagiging athletics, 'di ba? Kundi pati brother mo. Kamusta ang Yes, po. bonding nyo? Actually po, yung kuya ko po talaga yung unang nag-track and field. ma'am. Kasi before po, during primary level, volleyball player po ako. Okay. Then, hindi ko po talaga masyado nahihiligan yung track and field because of my height. Ganun po, because of my height. So- Then, later on po, parang yung brother ko na lang din yung nag-i-encourage sa akin na maglaro. Kasi po, parang napapansin po nila yung adolescence po kasi lumalaki na po ako, tumatangkad na po. Parang yun. So, what's your height ba, Miko? Ngayon po, 5'9 po. Oh, 5'9 and a half. tangkad pa rin. Kaya pala pang volleyball at pang ano. 'Di ba kasi sabi nila advantage kapag medyo mahaba yung legs mo kapag sa ano. And later on we'll discuss on that. Pero Yes. Miko, your dad was a two-time Filipino Olympian nung kabataan niya, 'di ba? Yes Noon pa lang ba naririnig mo na magiging kagaya ka ng dad mo? May mga nagsasabi na ba sa'yo, oh, you'll be like your dad? Or sa brother mo ba yung sinasabi? O mostly sa'yo? Both po sa amin, ma'am eh. Pero mas madalas po sa brother ko nun kasi mas maaga po siya nag-peak, ma'am. Parang high school pa lang po, member na siya ng national team and palarong pambansa champion siya eh. Oh. Ganun po yung sa history ng brother ko. Unlike po sa akin, high school, more on computer games lang po talaga ako eh. Opo, ganun. So parang ano lang parang sige na nga i-try ko na nga lang din ang ang track and field, track and field, 'di ba? Parang gano'n na ba ang nangyari, Miko? Volleyball player ka, 5'9 ka, why not basketball? 'Di ba usually that yung mga ganyang klaseng height nasa basketball or more on to that. Mas maliit pa po ako nun, ma'am. Ngayon po, yun po yung height ko ngayon. Kaya po luma- naging volleyball. Kasi libero po ako nun. Oo. Maliit po talaga ako, ma'am. Para So- siguro nasa 5. Oh, so hindi mo in-expect na tatangkad ka ng bonggang ganyan. Yes, ma'am. Oo. Hindi po. Hindi. Parang nagulat din po yung parents ko na gano'n. Malamang may kinain ka na pampatangkad. Yung ba yun? Your parents ba pares ba hindi ba sila ganun katatangkad? Yung dad ko po, almost the same height ko po sa akin. Yung I mom ko po see. yung 5'5 or 5'4. So, most likely, Ganun may po. pinagmanahan ka pa rin. Matatangkad pa rin sila Yes po. for a regular Filipino, di ba? Oo. Yes po. Miko, ang dad mo was called Mr. 45.57 in his 1984 record and remained unchallenged siya for 33 years. May pressure ba Yes po. on your part?
Yes po, kasi every time po simula po nagko-compete kami kasi ina-announce naman po kasi yan locally kapag yung event ko po every time. Mm-mm. And for example, the Lane Force representing Philippines, Michael Carlo del Prado, and his fathers, the current record holder. So parang every race na lang lagi na nabanggit. So Mm-mm. yun naman po ang laging advice sa amin ni Daddy na huwag niyong isipin masyado yun kasi darating din kayo dyan if para sa inyo talaga yun. Correct. Yung ganun po. Anong pakiramdam na puro kayo mga runners sa inyong family? Ang bibilis yung Ah, magsitakbo, so pwedeng hindi kayo mahahabol ng mga girls. Joke. Anong pakiramdam? Hindi ko po masyadong ma-appreciate kasi dati, ma'am, kasi nasanay po ako maglaro sa labas yung mga tumbang preso or Mm. abulan tulungan, agawan base. Mm-mm. Parang doon ko na Dun- sa nakikita na ay, parang lamang ako sa kanila kasi iba kahit mas malaki sa akin or mas maliliksi pero mas mabilis pa rin ako. Mm. Hindi ko alam na ganun siya ka-big deal na Magagamit athlete pala mo pala. talaga yung po. Yeah. Your mom ba is also an athlete? Yes po, she's also a member of Gintong Alay din po, I sprinter. see. Talagang it runs in the blood. Talagang Yes po. pamilya kayo na mabilis tumakbo. Hindi talaga kayo mahahabol. Going back to your dad, plano mo rin ba, Miko, na sundan yung yapak ng dad mo na makakuha ng 3 gold medals noong 1981, 1983, 1989? Magkakasunod na gintong medalya ang nakuha ng dad mo. Nasa plan mo rin ba yan? Yes po, still praying for it naman po kasi parang tinatanong ko din naman since dad ko po ngayon yung coach ko. Kinoconsult ko po siya ngayon if relative pa rin po ba yung ganong target sa age ko. Mm-mm. Then sabi naman po ni Daddy is dahil late naman po kasi ako nag-start mag-track. Sabi niya and wala naman po ako major injuries. Kaya naman daw po, talagang kailangan lang ng matinding focus talaga kasi Yes. siyempre po hindi na bumabata yung edad po ngayon. So parang dapat mas maagang nag-peak para mas madaling na dadadala po yung Yeah. power sa muscle. Correct. Now that your dad is your coach, ano yung tumatak sa'yo na advice ng dad mo since same kayo ng sports? Like also your mom pala and your brother. May mga specific advices ba sila sa'yo? Pieces of advice na sinasabi yung dad mo, yung brother mo, and your mom? Meron po ma'am. Si Daddy po kasi tahimik na na personality po siya. Mm-mm. So more of po yung advice natin more on to follow muna than to complain. Yun po yung problem sa akin before. Parang anong Complain ka nangyayari? ng Parang complain. dalawa po kaming coach. Parang ganon. Okay, hindi ka Kaya I'm nakikinig. having a hard time na mag-improve kasi parang, syempre po, parang sa mga napapanood o natututunan, hey daddy, ganito dapat gagawin ko, ganyan. Mm-mm. Tapos dumating po sa point na umuwi kami galing training. Parang masaya si daddy kasi na-convince niya si mami na, ma, parang may athlete na ako. Hindi na kami dalawang coach. Ganun. Parang one time na-realize ko din na what if sundin ko lang talaga, wag ako mag-complain, wag ako mag-react. Ganun. Dumating din po kasi sa ganung time. Mm-mm. Would you say Yan ba, po. Miko, na mahirap maging coach ang father mo? I mean, your own dad, your own parent, ang maging coach mo? Kasi like in your case, 'di ba? Siya talaga syempre kapag parang sa pagmamaneho 'yan 'di ba? Kapag ang nagtuturo sa iyo, pagkapamilya mo, nag-aaway kayo May pagtatalo 'di ba? Sabi nga nila, might as well magturo sa akin yung hindi ko kamag-anak para at least okay lang Sa side ng like yan, as an athlete, is it hard na having your dad as your coach? Or your No, mom? for me po, no. Hindi po. Parang sobrang yun po yung mas nagustuhan ko kasi mas nakakapagsabi po ako ng mas nararamdaman ko. Mas Correct. nagiging honest ako. Mm-mm. Kasi po minsan pag ibang tao po yung nag-handle, minsan nahihiya po ako magsabi na, Coach, I'm tired. Coach, I'm not feeling well. Kasi hindi mo alam how they will judge you. Correct, oo. Unlike your dad po kasi, alam niya na yung body language mo, alam niya kung nag-iinarte ka, alam niya kung kinakabahan ka lang, alam niya kung ano. So ngayon, motivated ka. And Yeah. additional po, is yun nga po, yung background niya, yung achievements niya, yun po yung nilolook up to namin na parang, grabe, parang kung di namin susundin, paano kami darating dun sa narating niya? Correct. Parang ganun po. Oo. Yun, ganun. May mga experience pa na you were being compared to your dad? I mean, kayo ng siblings mo
Na syempre, iba na yung achievement ng dad mo to the highest level na eh. Is there instances na parang kaya mo ba? Parang gano'n, it's like a challenge sa inyo na parang, oy, malalagpasan nyo ba si daddy nyo? Kaya nyo ba? Something like that. May mga ganun bang instance? Oo. Meron po ma'am, lagi po yun. Laging nandun. Pero yun nga po, parang pasok sa kanan tenga, labas sa kaliwa. Kasi if ipapa-pressure po namin sa sarili namin yun. And alam po namin na hindi pa talaga time. Kasi malalaman niyo po kasi sa workout pa lang eh. Sa mga target times pa lang na ginagawa namin. Kasi yun po yung sinasabi nila, di pa? Ito, reachable, kaya mo na tumakbo ng ganito. Once na po na sinabi niya yun, yun po, yun doon talaga namin masasabi na match na. As of now po, parang siguro nasa 80% pa po eh. Parang ganun. Sa tingin mo ba, kasama ba sa goal mo, Miko, na pantayan or i-beat ang record ng iyong dad? Siyempre po, ma'am, kasama po yun. Kaya thankful and praise God po na yung almost 38 years po niya na na-record sa 4x4. Though hindi po niya solo yun, but is part of it. Yeah. Napalitan po ng Del Prado pa din. Wow. Pero yung bunsong anak na po niya. Nice. So yun yung, yun how close did you get sa record ni dad? Bali, ang previous record po kasi nila is 3:06:56 po ata. Then na-break po namin ng Asian Champs ng 3:06:47. Wow, galing. Then nung Asian Games hits po, na-break po namin ng 3:06:15. Then surprisingly during finals, we didn't expect to run 3:04:89. So a big jump po talaga dun sa ano namin. Ang galing. Opo. Kumbaga talagang practice ng practice eh. 'Di ba? Sabi nga nila practice makes perfect eh. Kaya kaya pa, and especially bata ka pa. Although that was the time din nung dad mo, kabataan niya rin eh. Talagang nandun pa yung bilis eh, 'di ba? Nung katawan eh. Ayun. Miko, kamusta ang training mo? Syempre nga nandyan si dad mo na as your coach, sabi mo, ayan, mas okay din, may advantage of having your dad as your coach dahil alam niya na yung mga kilos mo eh, mga konting kibot mo, kabisado na ni daddy yan eh, 'di ba? And you can, one also advantage is like, hindi ka nahihiya, dumiretso kay dad na sabihin, unlike yung hindi mo talaga kamag-anak yung coach mo. Kamusta yung training mo with him? Mahigpit ba si daddy mo sa training? Hindi po eh. Yun po yung para na-observe ko sa other coaches. Si daddy po kasi ang na-observe ko sa kanya. Magaling po siya bumasa ng body language. Hindi lang po sa akin kasi anak niya ako. Kahit po dun sa iba kong teammates na athlete niya, kasama part pa rin po ng 4x4 team. Alam po kasi niya yung effort ng athlete. So, there are coaches po kasi na push mo kasi ito yung target, ito yung workout today, kailangan matapos mo to. Oo. Ganun po eh. Pero yung dad ko po kasi is iba. Iba po yung approach niya sa amin. So may sarili siya na, alam niya na kung exhausted na to. Kahit na hindi pa yun yung nakaprogram today, dahil hindi pa niya tapos, dahil exhausted na, mababasa niya yung body language. Tinitigil na niya. So advantage yun na dating athlete din, the same sport, yung magiging coach mo, at least ramdam niya kung anong pakiramdam eh, nung ganun ng isang atleta, 'di ba? Opo. Oo. Siyempre dito sa larangan nyo sa athletics, may mga techniques, 'di ba? May mga techniques diyan, Miko. Kailangan para lumaban ka, ito yung diskarte mo para mas mabilis ka at maunahan mo yung kalaban. Ano yung mga techniques na dapat para ikaw ay maging mauna dun sa mga kalaban mo? Pero sasagutin mo 'yan. We'll just pause for a break. Magbabalik ang Sports Minded dito lang po sa Radyo Pilipino and 1FM. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. And we're back here sa Sports Minded with Miko Del Prado and of course with me, Kathy G. And kanina, before we pause for a break, ang ating tanong, di ba? Alam natin, di ba? Akala natin basta tumatakbo lang tayo eh. Basta mabilis kang tumakbo, tapos na. Ganun lang ba yon, Miko? O meron ding mga techniques? Turuan mo naman kami. Ano ba yung mga proper na parang mas mauna kami dun sa, mas mauna sa kalaban? Yung sa sinasabi niya po na technique, nagde-depend din po talaga sa kalaban. Mm-hmm.
Kasi hindi naman po pwedeng banat ka lang ng banat. Para sa pagdadrive din po, di ba? Oo. Baga, yun na lang po. I-demo ko na lang po as pagdadrive. Okay. Pag nag-drive po kayo ng manual, hindi naman po pwedeng mag-start agad sa number 3, sa Mhm. gear 3. Mhm, mhm. So nag-start pa rin siya sa gear 1, gear 2, gear 3. Oo. Slowing down is descending pa din naman. So ganun po yung sa diskarte. Kasi ang nangyari po kasi iba, once na sinabing karera, Takbo na. pabilisan talaga Oo. agad. Opo. Sa event po namin ng 4x4 man is, yan na nga, long sprint po kasi siya. Nandyan talaga yung pain. Mhm, mhm. So paano mo i-sustain yung speed mo dun sa one lap? Yes, oo. Meron na sobrang lakas sa first half, then later on, pagod na sa Pagod na. second half. Oo. So kailangan matansya nyo po yung lakas nyo na masustain yung from the Yung start to energy finish. mo. Oo. Yes po. And during training, napapractice naman po yun. Kaya pagdating mo ng laro, confident ka na kaya mong gawin yun. Na hindi ka na mabibigyan, ganito yung pinagawa ni coach. Kailangan banatan ko yung ganitong distance, Oo. tas relax. Kasi yung iba parang kasi I observe, hindi pa nila nagagawa sa training. Then pagdating sa competition, iba yung ipapagawa. Kaya parang Iba, Nagugulat yung magugulat athlete, ka. Oo. May proper positioning ba? Kasi 'di ba, yun nakikita natin kapag tatakbo na parang ano ba dapat? Left, right o depende sa iyo kung ano yung mas mabilis mong kung saan ka left-handed ka, right-handed ka or may position talaga whether you're a left or right-handed. I mean, syempre regarding po ba to? Sa baton po ba to? oo, kapag ikaw tatakbo na, yung nakaset na, meron bang positioning talaga na dapat para mas may impact yung pagtakbo? May Yung ano yung sa proper positioning- oo, na may impact Sa agad? positioning naman po is ano po yun kung saan po talaga yung dominant leg nyo. Kung ano po yung comfortable kayo talaga. I see. Kasi hindi po pwede na yung coach yung magkasabi ng position, then hindi po kayo sanay doon. Oo. Ang mangyayari, feel po sa inyo ng coach kung saan comfortable. Then later on, yun po yung iti-training niya na makaka-help dun sa position ng running form. Ang pinabago na lang po ng coach is yung running form. Na hindi po lagi kailangan na nagba-back running. Oo. I mean, ang tagal ng travel sa air. Oo. Kumbaga, hindi pwedeng ganun. Oo. Kasi masyado mo kinikerry yung body weight mo . Ikaw ba, anong dominant sa'yo, Miko? The right or yung left mo? Left po. Left? Pero right-handed po ako. Pero left mo ang so una yung kaliwa mong paa. Ang galing Yes po. Miko, Yes. bago ipasa ang baton, tumatakbo na ba? Or may certain distance lang ba ang allowed para sa pagpasa ng baton? Yes po. Parang almost 20 meters po ata yun. Meron po kasing kailangan may line po na color blue inside the line. Kayo magpapasahan ng baton. So if napasa nyo yung baton outside the blue, that means disqualified. And yun po, may diskarte din po doon. Kasi the past races po kasi namin, nagka-clash po yung iba kong kasama. Kasi syempre po, ibang situation, Asian Games, Asian Oo, Champs. yes. Iba po yung nakakalaban namin. Nasasanay kami na kami leading or malayo yung gap. Ngayon, dikit-dikit close yung gap. So, merong ganun. kakagit-gitan talaga, Oo. nagkakasikuhan. Okay. Ganun po. So for the benefit of our listener and viewer, ano yung baton? Para lang din sa kaalaman ng lahat. Siyempre, iba baka napapaisip, ano ba yung baton? Ito ba yung ginagamit kapag nag-ano ka? Yung, sa majorette, baton. So, i-explain lang natin what's, baton para din sa, yung right, doon. Miko. Yung baton po is, yun po yung ginagamit na apparatus para po maipasa po sa another runner. Parang yun po yung challenge. Kailangan hindi po siya mabitawan. How long Parang yun? How long yung baton? Parang siguro po isang dangkal po. Isang dangkal lang. Tapos yung thickness po niya is siguro parang almost ka-size po ng mga PVC pipe po na Ganun lang naman po. Parang Kasi yung jumbo weight po hotdog. niya, alloy naman po kasi yun . I see. Yes po. Parang jumbo hotdog. Oo, yung yung malaki, 'di ba? Ganon din yun ka-size din yun Tapos isang dangkal din, 'di ba, Ann? Kala ko parang batuta yung laki na malaki, hindi pala isang Hindi dangkal naman po. lang. Hindi naman po. I see. Oo.
Amiko, ano ang pinaka-important na dapat i-train pagdating sa athletics? Strength ba or endurance? Or meron pang iba? Actually, yun po yung pinaganda sa athletics, ma'am. Kasi all around po kami. So, Mm-mm. kailangan lahat. Okay. Unlike sa ibang sports po, May aside specific sa lang. athletics, opo, mayroong endurance lang or kailangan strength lang. Sa amin po, kailangan Lahat. Kasi, opo, lalo na po sa mga event na like 400, decathlon, Mm-mm. sprinters. Kasi po, yun nga po yung sinabi ko po kanina. Kung paano nyo po isusustain yung Oo. strength nyo Ayun through nga. all of the race. Kaya nga eh. So napakahirap. Kailangan talagang physically fit ka. Kamusta yung training Yes, nun? ma'am. Kapag kayo ba nagtitraining whole day or before the competition, the whole week ba, wala talagang ibang gagawin kundi ganun lang? Meron din bang me time o wala? Dire-diretso kasi kailangan mo siyang ma-sustain yung iyong energy from the start up to the end. Bali, ang pinaka-me time na po is every Sunday. Oh, so free time nyo naman yung Sunday. So Monday to Saturday, that's a whole day practice Yes, ba, Miko? Opo, morning, afternoon. Diyos ko, di patang-pata kayo nun. Pagod na pagod. Yun po. Parang yung iba, parang sabi parang passive, parang hindi naman imposible na takbo kayo sa umaga tapos takbo na Takbo naman ulit, sa hapon. oo. Parang yung akala po kasi nila, yun po parang seconds yung race. Hindi nga Oo. po sabi ni Usain Bolt, I trained for 4 years to run a 9-second race, di ba? Oo. Yun po, parang ang tingin kasi nila dahil takbo lang. Ganun. Hindi. Hindi nila unless ma-feel nila kapag yun po, nag-try na nila sumabay sa amin, doon nila mapipil na, Iba kaya pala. pala kailangan i-training. Oo. Kasi alam nila, takbo lang talaga. Correct. Do you have gym trainings din ba? Yes po, ma'am. Meron din. How about sa food? May diet? May dapat, I'm pretty sure meron kayong dapat sundin na diet. May weight ba na kailangan, oy Miko, hindi ka pwedeng kumain ng kumain ha. Dapat eto lang yung food na dapat i-take mo. May ganun Yun ba? po yung masaya sa amin. Wala po kaming diet. Talaga? Maganda pala yan. Wala Gusto po ko akong yung diet. makapag-athletics nga. Yes po. Oo. Wala po kaming diet. Wala kayong diet because you're burning yung calories, yung mga Yes fats, po. 'di ba? Kaya mas the more Yeah. ano yung the usual, may usual ba weight ba dapat para mas magaan ka? Wala po, ma'am. Kasi yun nga po, as may ang makakapagsabi na po is yung sarili nyo eh. Parang naglaro po kasi ako ng hurdles, ma'am. Before Oo. po my weight is 60 kilograms every race. Oo. Then nakapag-compete po ako sa Vietnam Mhm. ng hurdles. And bumabagyo po that time. Hindi ko po kaya i-sustain yung strong wind sa ganong weight. Okay. So nag-try ako. Kaya yun po, doon nyo po ma-assess na, so kailangan ko pa pala magdagdag ng weight ng weight. para ma-endure ko yung headwind. Yung head. Oo. na ganyan. O kung di tatangayin ka ng buti Yes hindi po. ka. Di ba? Paano kung medyo bony ka, yung katawan mo, di ba? Konting ihip Oo. lang ng hangin nun, ma-out of ka na, ma-out balance ka na or out of line ka na. So very Opo, ganun po. important. Talaga na ikaw mismo, tansyado mo yung lakas mo yung katawan mo. Opo. Sa running ba, Miko, may balance training rin ba para iwas dapa? Yes po, ma'am. Ano po talaga sa amin, kailangan yung balancing and core po talaga, and stability. Mhm. Kasi yun nga po, gaya po yung sinabi po, sa every time po dun sa pasahan ng baton, nandyan po talaga, ma'am, yung tulakan. Hindi nyo may iwasan yung tulakan, sipuhan. Kasi Oo. yung iba, yun yung panggugulang nila, yun yung dun sila makakalamang. Oo. Ganun po. So kung mahina po yung balancing nyo, isang siko lang na yan, tembuang ka talaga. Oo. Babalintong ka. So, very important na tawag dito, condition yung mga legs. Yes po. Meron bang ginagawa sa inyong massage or like yung parang anong tawag doon na para yung condition ng legs ninyo hindi po pwedeng. At meron din ba kasi curious lang ako. Meron ba talagang parang masasabi mo ito balang araw magiging runner to pag malaki yung paa, ganyan, 'di ba? Or yung haba ng binte, doon ba meron bang masasabi na ganun or wala? Nasa talagang mo yun, talent mo yun. Yun po yung parang para sa akin po, yun, simula po tayo dun sa mga massage. Yes po, kailangan din po namin yun kasi po sa training, di ba po, intense din po. So kailangan nare-relax din po talaga yung muscle para every time na magbibigay yung coach ng specific workout, makaka-meet ka dun sa standard time na gusto niya. Kasi pag tight po yung muscle natin,
hindi mo na na-reach yung workout target. Mm. At the same time, injured ka pa kasi pwersado ka eh. Oo, Kumbaga hindi oo. ka relax tatakbo. Correct. Yun. Ano Tapos, usual, Miko, na oh, ano yung usual na injury? Like, of course, sa ankle, like yung ganyan, no? May mga ACL, di ba, problem dyan? ang madalas po sa athletics, ma'am, is yung tear po ng hamstring. Pulled hamstring. Oo. Kasi syempre napupuwersa, no? Yes po. Yun po yung kadalasan sa sprinters. Mm. Ano masasabi mo? Yung, di ba sabi nila may mga flat-footed na tao, di ba? Yes po. Pag flat-footed ka daw, mas madali ka madapa. May ganun ba kayong naririnig sa inyo dyan sa larangan ng athletics? Meron, o may mga kasama ka ba na ikaw ba flat-footed ka ba? Or di ba sabi nila meron kasing paa na makurba eh. 'Di ba? Yung parang naka-curve Apo. yung pinakailalim. Meron naman iba flat na flat talaga yung flat-footed. So which is meron bang ganun advantage and disadvantage of having that? Yes po, may advantage and disadvantage. Pero hindi naman po ibig sabihin pag flat-footed ka, wala ka ng career. Pero yun nga po, ang advantage lang po kasi nung hindi flat-footed, yun nga po, parang kumbaga pag may running technique na itinuturo, naka-escape ka na dun sa step 1 na baguhin yung foot strike ng apak sa track. Pag flat-footed po kasi, buong paa po yun, di ba? Ilalagay mo, oo. So, nagdo-double effort po siya. So, ngayon, ang lesson niya is, kailangan, hindi yun yung gawin niyang foot strike sa track kasi madedelay siya. So, ahead ako sa kanya dahil hindi ako flat-footed. Next lesson na ako. Kumbaga, next step na ako eh. Yun lang naman po yun. Pero hindi naman ibig sabihin, wala kang career sa track. Oo. Meron Nagkakaroon lang ng delay, ng ayun. improvement. Kailangan mo lang mag-adjust. So may ano rin Yes, pala, po. may impact din pala yung pagiging flat-footed and not flat-footed, yung curvy yung ano mo, Yes, no? po. Yung ano yung pinaka-worst na nangyari sa during the competition? Siguro po ma'am, yung worst ko is yung 2019 SEA Games. Ano nangyari? Hindi po ako nagtiwala sa sarili ko. So what happened? Na Yun nga po, parang umina ka, bumagal may- ka. my dad is expecting good because of what I'm performing po talaga. Oo, As in, kahit naman po ako, parang tiwala ako na kaya kong gawin yung pinapagawa niya. Pagdating po kasi nung finals namin, nakontento po ako, ma'am. Parang, finalist ako ng 400 meters. Okay na ako. Ganon. Dumating po sa ganong point na hindi ko na po pinush yung sarili ko to get a medal. Oh. So yun yung Yun, parang Oo. worst experience na I regret doing it. Parang ganon po. Pero wala naman yung mga pagdapa or panghihina na parang pagod ka na. Medyo nababawasan na yung energy mo in the middle. Yung gano'ng katulad you've mentioned nga na there are times na sa sobrang energy mo sa una, in the middle, medyo nanghihina na, napapagod na. May mga, wala namang gano'n. Praise God naman po, wala That's good. na ganon experience. As in, pag nag-race po kasi talaga ako, once na, yun po, yung mindset ko, katapusin ko to or I will get a medal, ganyan. Talagang wala naman pong gano'n na nangyayari. So, yun yung tumatakbo sa mind mo? Yun ba yung tumatakbo sa mind mo, Miko, during the competition? Kasi I was about to ask, ano yung tumatakbo sa mind mo? Kasi syempre, di ba, kapag ikaw nandun ka na, nasa competition ka na, tatakbo ka na, kailangan okay focus. But what's running on your mind? Na mag-reach mo yung goal, na matapos mo, mauna ka? Wow. Iba po kasi yung mindset sa individual and sa relay. Kasi Oo. po sa individual, less pressure kasi sarili mo lang yung hinahandle mo. Yeah. Yung relay kasi, syempre po, if mag-fail ako, kawawa sila. Parang ganun po eh. So, kailangan mas gagalingan mo para sa ganahan sila. Correct. Ganun po. So, for me, ang nangyayari po is, mas nagpupursige ako. Ngayon po, nasa pupursige po ako sa relay. Parang mas ginaganahan po ako tumakbo ng relay. Pero yun nga po, hindi ka naman po kasi mapupunta sa relay team if hindi po maganda performance yung Yes. individually. Kasi individual pa rin naman po yun. Correct, oo. Yun. So, Miko, meron ka bang mga rituals na ginagawa? Kasi ito, di ba, parang the usual sa mga athletes. Kasi yung mga tinatanong ko sa mga athletes, kung may mga ritual ba or something that you eat or you wear before the competition, ikaw ba meron kang ritual na ginagawa? Honestly po, wala. As in, prayer lang po talaga kasi kahit ano naman pong ritual for me, if hindi inilaw talaga ni Lord na ibigay sa'yo, wala rin po. Parang sa akin po talaga, powerful po yung prayer. If hindi po ako makapag-pray, that means
hindi magiging successful yung performance. Parang ganun. Correct. So number 1 talaga, yun ang pinaka natin lahat. Anting-anting natin ang prayers, 'di ba? Yes. Oo. May mga katanungan pa ako kasi 'di ba, meron ka bang na-give up sa sa buhay mo just para lang i-pursue itong pagiging athlete mo, Miko. Pero sasagutin mo yan at siyempre sa pagbabalik din natin ang ating slam book. Lahat yan dito lang sa Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Parang ang saya makitakbo kasabay ni Miko, 'di ba? Ang daming very inspiring at yung motivation niya talaga na alam mo yon, yung inspiration niya, yung dad niya, iba talaga So, nako, ayun nga, going back doon na Miko, dumating ba sa point na parang na-change yung life mo or meron kang give up just to be an athlete para maging isang atleta or pursue tong athletics? Yun nga po, nung high school po ako, I'm planning po pumasok sa Maritime Academy. Okay. Yun po. Then, nung una po, hesitant po yung mom ko kasi yun nga po na hindi ka nga namin pinagbubuhatan ng kamay tapos yun, bubugbugin ka lang nila. Oo. Ganun po. So, nandun po yung worry ng mom ko. Then, first exam ko po dun is nag-fail po ako. Hindi po ako nakapasa. So, parang napilitan po ako dahil nagkaroon po ako ng scholarship sa Lasal. Mm-hmm. Na yun po yung parang pakiusap sa akin ng brother ko na i-try mo lang. Oo. Parang kung ayaw mo talaga, tapusin mo yung pag-aaral tapos magtrabaho ka na kung ayaw mo talaga mag-sports. Oo. Then the first year ko po, kasi hindi pa naman po ako nag-perform ng maayos. Nag-try po ulit ako mag-exam ng patago sa family ko ng Maritime ulit. Same academy. Talaga yun ang gusto mo i-push, Then, Oo. Yes po. Nakapasa na po ako. Tapos doon na po nagtatalo nag-improve na po ako. First individual medal ko sa UAAP. Mm-mm. Kung itutuloy ko pa ba yung dream ko na mag-Maritime Academy or i-continue ko tong sports. Then, ang prayer ko po kasi noon is gusto ko po makapunta ng Singapore for free. Opo, for free. Parang dream, bata pa lang po. Siyempre, Pumunta ng Singapore. Oo. Ganun. Gusto ko na Singapore. Ganun. Then yun nga po, dahil nag-medal po ako individual, nagkaroon po ako ng entry ticket for ASEAN University Games. Okay. Which is sa Singapore po, So, for free. Oh, galing Na-attract mo. Opo. Oo. Opo, yun. Ganun. So parang for me po, ayun na yung answered prayer na yun na yung inalaw ni God sa akin. Correct. Na hindi ka na pwede dyan. Na hindi ka talaga pwede sa Maritime Academy. So oo. continue pursuing your track career. So yun po yung pinagyaman ko. Yun po yung Oo. tinreasure ko na. Nag-aral po ako ng mabuti. Tapos naglaro din po ako para to give back din po sa university of what they did to me. At hindi ka naman nabigo, ayan ka ngayon at nagdadala ng Yes, po. napakaraming medalya. Hindi lang basta medalya, gintong medalya. Ang dinadala mo, hindi lang sa pamilya mo, hindi lang for yourself, but for the country. And we're proud of you, Michael, Miko, dun sa iyong effort. And marami ka pa, I'm pretty sure, marami ka pang tatahakin at marami ka pa madadalang medalya at karangalan sa ating bansa. 'Di ba? Oo. Alam mo, nakaka-touch at marami pa ako itatanong, pero eto na daw, sabi nila, ako na muna. Eto na po, let's get ready sa ating Slam Book. Slam Book. Slam Book. Sabi ni Cherry Fajardo, paano po kayo nagiging motivated mag-training if may mga time na sobrang nakakatamad? Di ba may times talaga na parang parang wala ka sa mood, nakakatamad. Paano ka na motivate? Bali, yun po yung challenge talaga. Yung every time gigising ka, siyempre po may body pain, ganito. Kapag binabay niyo yung sarili niyo dun sa ganung feeling na, parang tinatamad ako ngayon, rest ako, maintindihan naman ni coach kasi pagod ako. Kakasanayan niyo po yun, magiging muscle memory niyo yun. Magiging muscle memory mo na every time you feel pain, you feel lousy or anything. Ang gagawin mong remedy is to escape. Correct. Ganun. Oo. Yun po. So every time for me, makakaramdam, parang ang motivation ko po is I want to be a role model din po kasi.
na those athletes who are aspiring to be a national athlete, na makita nila na hindi biro pala si training ni Kuya Migo, hindi biro yung ibang training ng mga national team. Na hindi sila madadala sa ganun na, Kuya, patamad-tamad lang, naging national team. So parang, yun po. So parang, ang gusto ko po kasi is, magkaroon ako ng image sa kanila na hindi man ako maging Olympian or hindi ko pa nabe-break yung target time ng dad ko, yung record niya, but to make an impact din na how an athlete na maayos nagpe-perform sa ganong level. Nice. You wanna serve Yun po yung motivation. Oo, gusto mo mag-serve as inspiration, which is yun nga yung Yes, ginagawa mo nila. It's a good mind setting, di ba? Na magiging ikaw ay good example. Kasi nga naman, kapag ikaw ay medyo petiks-petiks ka, how could you reach your goal? Paano ka Yes. magtatagumpay kung sa isang bagsak pa lang, tinamad ka na, nawalan ka na ng gana? Walang mangyayari talaga. And Yes. I salute you on that kasi syempre, ang gandang motivation nun para sa mga kabataan na who wants to be also maging isang athletics, 'di ba? Sabi bakit po maritime ang gusto mong pasukin kung hindi ka maging athlete? Meron po kasi ako naging kaibigan. Mas matanda po sa akin. Neighbor ko po. Na yan. Kasi nag-billiards din po kasi ako noon. Oo. Yung family po niya naglalaro ng billiard. Mm-mm. At the same time, yung kapatid po niya is maritime. Okay. Nag-aaral din. Then siya po, nagpapasok din sa maritime. Siguro po, influence. Gano'n din po yung gusto kong mangyari. Kasi nga po, hindi ko nga po talaga nakikita yung sarili ko mag-sport. Kasi maliit po talaga ako noon. Parang Oo. discouraged ako. Oo, Nalugi ako. Tangkad nila. Parang Oo. gano'n. Parang dalawang hakbang nila, isang hakbang ko lang. So, paano na? Parang ganun po Maiksi lang yung ano ko. legs So, mo, no? yun, Oo. mag-aaral na lang ako. Parang ganun po. Okay. So, Yun. Kaya ganun po yung nangyari. maritime. Influence So, po. may influence. Si Claire Cebido, ano pong bansa ang pinaka nakakakaba na kalaban? Pag yun na nakita mong bansa na kalaban mo, Miko, meron ba? Iba yung nararamdaman mo. May kaba? Meron Wala na, ba? yung kaba po kasi ma'am sa kalaban, hindi po eh. Parang ang kaba mo is yung magkamali ka eh. Ganon. Ganong feeling. Kasi syempre mataas yung expectation Kumbaga, sa'yo. kasi ganun po talaga. Pag kaya po Asian Games, kahit po hindi first time in the long time na mag-perform ulit ang Philippines sa Asian Games, ito pong last year, October. Hindi po namin pinakita sa ibang bansa na intimidated kami sa kanila kasi matakot din kayo sa amin kasi Correct. hindi kami basta-basta. Parang Oo. imagine for how many years may Philippines ulit na nasa Asian Games. So that means hindi kami saling kit-kit dito. Correct. Meron Ganun kaming po. record. Hello. Ganun yung Opo. dapat ipakita niya sa ang- kanila. Ang mentality is kailangan hindi ka magpasindak sa kanila talaga. Kaya Tama. ipakita mo din na silang matakot din. Payat-payat Correct. tong mga to pero palaban. Ganun Correct, po. correct. Kasi pag nagpasindak ka or parang na-intimidate ka kagad at first, mawawalan ka na ng motivation na, teka, baka mamaya matalo Yes. tayo dito eh. So, dapat may confidence ka rin or kung may confident ka na kaya mo silang talunin, 'di ba? Yes po. Ganun. Oo. Maraming runners sa Pinas sa Quiapo. Ano ba naman? Yun nga po ma'am kasi a lot of comments kasi yan ata yung mga yan ata yung mga galing Quiapo, galing Talaga, Baclaran. may ganun talagang May mga- comment? Minsan po kasi ma'am, lalo po nung nag-perform kami nung sa Asian Games, Oo. in my video, Mm. nag-try kami while waiting ng flight, nag-try kami magbasa ng mga comments. Minsan natatawa kami, minsan nakakalungkot kasi tingin sa amin, snatcher agad. Parang, Kasi mabilis kayong tumakbo. po. Baka napanood nila yung Batang Quiapo, kaya yun na yung mabilisan. Elaine Canino, ano pong pakiramdam na may tatay kayong Olympian? Masaya po, as in masaya. Kasi, ano po siya eh, parang naging asset po din yun eh. Kasi, most of my teachers and profs ko, kilala po siya. So parang naging advantage ko po na kilala nila yung dad ko. So hindi na nila ako masyado na pag-iinitan. Parang ganun po. Naging favorite ka, ha? Opo, parang ganun na rin din po. Somehow naging ganun po. Oo. Yun yung naging advantage ko po din. Sabi naman ni Ram Domingo, tingin niyo po ba nagmana kayo sa papa niyo? Or kay mom? Kanino ka ba tingin mo nagmana? More on dad or more on mom? Hindi ko po kasi masasabi kasi dapat po, di ba, ang tatanungin kung sila po dapat ang makakaalam kasi hindi ko na po alam talaga yung ugali ng mom and dad ko. Pero sabi po naman nila, dahil sa running technique ko,
kay daddy daw po. Ganon. Kay daddy. Po. Because of what they see sa how I perform daw po. Mhm. Sabi Ganun. sabi mo late bloomer ka sa pagiging atleta. Meaning hindi mo ba Yes. naramdaman or inisip noon na bata ka pa susunod ka na sa yapak ni dad? Hindi po. Hindi ko po talaga Wala, naisip. wala sa isip. Opo, hindi ko po talaga naisip. Natutuwa lang ako na nakadami ko nakikitang medal sa bahay, na naka-frame, achievements ni daddy, achievements ni mommy. Mm-mm. Pero hindi ko nakita na balang araw ako Andun din. Parang ganun, hindi. Parang Opo. kailangan nyo na maglagay ng museum, Miko. Kasi 'di ba, pamilya kayo ng mga athletes, tapos kanya-kanya kayong gold medal. Ang saya-saya siguro nung ganun, Tapos makikita ng mga anak nyo, apo-apo nyo, 'di ba? Yes po. Oo. Si Kali Alondra, sabi niya, anong pakiramdam na nakapag-set kayo ng new national record? Yun po, speechless po kami kasi marami po kasi talaga kami ding bashers eh. Mhm. Na- Anong basher? Paano basher? In a way, parang siguro po they are not happy because they are not in the position. Mhm. Kasi parang feeling nila hindi kami deserving sa spot na yun. Siguro yun po yung parang ginawang blessing sa amin ni God because we're still humble and keep quiet Correct. because despite of what they are doing. Tama. Parang hindi po sila believe sa skills namin na. Parang Mhm. hindi sila tiwala. Magcho-choke lang yan sa Asian Games. So that's Pilipino to Hey. mga to? Yes, ma'am. Crab mentality. Oo, Yes. na instead na i-support kayo dahil bansa natin yung dala-dala nyo, may mga ganun pa palang negativity na nakukuha kayo, no? Grabe, Yes, 'di ba? po. Dapat nga tayo is we support each other. Kaya lang ang nangyayari kasi Yes. ngayon talaga kung sino yung talaga ida-down ka ibababa Ida-down. ka nila. But tama ka din na sinabi mo na you don't mind them. Kasi basta ikaw alam mo tama yung ginagawa mo at magtatagumpay kayo doon, I don't care sa inyo whatever negative na ibato nyo sa amin. 'Di ba? Yes, po. Oo, kasi sa panahon yun, hindi mo naman talaga may iwasan, may mga bashers Yeah, At po. ididiin ka nila at ibababa ka nila hanggat kaya ka nila i-end. But ikaw, for as long as humble ka, tama, you're humble, God will bless you. Maganda yun, 'di ba? Na Yes po. na motivation. Ganun. Miko, may specific shoes ba na ginagamit sa track and field? Yes po. We have spike shoes po. Sprint spike shoes. Dapat yun ang gamit para hindi madulas, Yes, no? Yung pag-inom ng tubig, sabi ni Kiara Alonta, bawal daw ba uminom ng maraming tubig bago tumakbo? Baka ma-bloat ka. Tama naman po yun kasi Okay. kakalob-kalob po kasi talaga yun eh. Aha. Saka pag mahirap po ang workout, isusukan niyo po talaga yun. Oh, so hindi dapat. Kailangan tama lang yung laman ng tiyan mo, no? Oo. Pag tumakbo Tama lang. ka. Ayun. Naku, thank you so much, Miko. Eto muna, let's get ready sa ating fast break. Fast break. Fast break. Fast break. Miko, mabilisang tanong lang tayo at sa mabilisang sagot for you. Speed or power? Speed, Paboritong handa sa birthday, spaghetti o lumpiang Shanghai? spaghetti, Energy drink, soft drinks? soft drinks, Breakfast or dinner? dinner, Complete the sentence. Lahat gagawin ko para sa kay Lord, laban o bawi? Time travel or teleportation? teleportation, What's your lucky number? 28, Maganda o matalino? Matalino, Skydiving or bungee jumping? skydive, City life or province life? city life, Anong advice ng dad mo na hindi mo malilimutan? to be humble, Pagalingan o palakasan? pagalingan, Describe track and field in one word. the best. Thank you so much, Miko, sa iyo for being a good sport at sa pagsagot ng aming mga katanungan. Pero bago ka namin bitawan, your message para sa mga aspiring kids, aspiring dyan to be like you. How to be you po, Miko? Yun, keep on praying lang kay Lord of what's your purpose in life and to be humble din kasi doon nagsisimula ang character natin to be humble kasi minsan simple victories ang dami natin nasasabi sa ibang tao but yung simple victories na yun sa ibang tao simple but sa mata ng Diyos malaking malaking impact
and to appreciate little things. Yeah, and don't forget to thank all the people around you, especially your family and loved ones. Those who always pray for you and support you. And also, siyempre dun sa haters and bashers nyo, take them as motivation na prove them wrong. Correct. Yan po. Very well said, Miko. Thank you so much for that. Pero eto naman, yung advice mo para do sa mga parents na may fear na ipapasok sa kanilang anak ang mundo ng sports. Yun po, like what's happening po sa iba. For me po, try nyo po muna na i-explore yung kid nyo at the young age para po ma-develop din po yung mga sa pag-iisip nila, physical, mentally nila. Kasi doon nyo po agad ma-assess if they really want to. Because makikita nyo naman po yung perseverance ng anak nyo kung gusto talaga niya maging athlete or hindi. Pero syempre po, doon din po tayo dahil magulang po tayo, alam naman din po natin yung makakabuti sa kanila. Especially if they are not feeling well. Then you keep pushing them naman na maglaro or they are fit but feeling nyo walang future. Yes, there are times na yung athlete po kasi parang they rely on the sports na lang Parang they don't see the future. Parang make them, think din na see other picture din of life na hindi naman, ipa-remind lang din sa kanila na hindi forever maging athlete. Like me, hindi ako forever maging athlete. I need to think of other things other than survive. Oo. Yun po. And yun, parang for me po, especially nagpapasalamat po ako sa mom ko because hindi naman po ako makakarating dito, hindi niya ako pinigilan. So, yun po. Thankful po ako sa mom ko and sa dad ko for their share in my life. And sa brother and sister ko po. Ayun. Thank you so much. May pahabol lang akong tanong, Miko. May Yes, mga po. nagbumubulong sa akin. You're single or in a relationship na daw? I'm engaged na po. Oh my gosh! Sorry, girls. Engaged na si Miko. Ayan. Your message to your fiancé. Hi, love. Hope you see this video. I love you. Wow, sweet. Salamat. Thank you so much, Miko, for Thank your you po. time. At syempre, maraming salamat din, FinCotton, sa ating sponsor. Again, sa inyong lahat, mga kabahagi at kawan, maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa amin ni Michael Del Prado dito sa Sports Minded. I hope mas lalo natin siyang nakilala at makikilala pa sa mga susunod niyang laban. Until next Saturday, this has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone!